dadako tayo sa discussion period natin. Discussion, comments, o kaya naman ay questions, you can raise hand o kaya chat kung may magkakasunod, pagsunod-sunurin natin. Ayan, si Arvin, tapos after ni Arvin, si Ezek. Tapos, sino yung nag-chat? Wait. Hello. Wait lang. Naglalag yung ano ko. Okay. Si Arvin din yung nag-chat. Sige. Again, sige, si Arvin, tapos si Ezek. Go, Vin. Again, good evening, brothers and sisters. Salamat muli pa sa natapos sa study. Salamat sa muling pagpapaalala sa atin ng regarding sa marks ng True Church. So let me read my reflection. Just to give context na rin, this is more geared towards ARBC. Paumanhin na rin sa ibang brethren sakali. Kung may application man sa inyo itong reflection na ito, praise God. Let me read. ARBC, or Antipolar Reformed Baptist Church, endures adversity and opposition, proving its true marks as a church by the grace of our triune God. Despite the devil's scheme, we remain steadfast and grateful for his protection. May we trust God to deepen our love, preserve our unity, and strengthen our commitment to his word. Through every trial, the Lord proves himself faithful, reminding us that no force can undermine his sovereign purpose or the hope we have in Christ here at ARBC, and by the grace of God to ARBC. Parang na-remind lang kasi ako pas na regarding sa joke kasi yung usapin ng pagiging universal member. Nakakatawa kasi na na may experience na kumbaga naging blessing sa akin ng Diyos na nakakatawa in a sense na kasi naka-experience din ako ng fellowship sa ibang mga kapatiran, observe at kumbaga tawag dito, na-expose sa way na kung paano namamahala ibang mga churches, mga Lord's Day nila. Pero di naman sa pinaka way nag-ooperate yung church. So isang nakikita ko pa sa pinang papalalim natin ng pag-ibig sa isa't isa. Tanging sa pamagitan lamang ng tapat na pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos through the faithful preaching and teaching of the preachers, and also the faithful receiving and application of that preached word by the members. Yun din, usapin natin ng unity. We are united sa ating, sa weekly na Lord's Supper, sa Lord's Table, at ganoon din sa mga baptism, sa mga times na may need mabaptize. At yung commitment din natin, itong pinakamahalaga din na nakikita ko, na makita mo yung faithful commitment ng mga kapatiran na kapag dinisiplin, talagang magpapasakop. May mga times, syempre, magpukumiglas dahil hindi sanay sa discipline. Pero makikita mo yung faithfulness nila. Nakabigay ng motivation, ng conviction na kung sila nananatili sila sa commitment nila sa salita ng Diyos, bakit ako hindi? So, yun yung nakikita kong blessing sa ARBC. And nawa maging tapat yung Diyos sa atin. May sovereign purpose be found in ARBC. And may our hope in Christ in ARBC be found faithful to the end until His return. Ito lang naman yung our affections. Thank you, bro. Yun lang. For the question, usapin ng mga tawag dito. Siguro na lang mga additional na lang na pandagdag context and pang-extend na rin ng discussion. So my first question, what spiritual risks or harms might be faced if we remain in a church that does not exhibit the biblical marks of the true church? Second, how can we prevent our own sins and failings from undermining the unity and testimony of our church? And lastly, which true mark of the church do we exhibit most strongly? And which mark needs the most prayerful trust in God to strengthen? Siguro itong third question, pwede naman natin discuss sa church natin, Pas. Pero ito, maganda rin itong consider. Sa'yo lang naman, Pas. Salamat. Ayan, bro. Thank you ulit, Vin, sa mga reflections mo. Challenge, no? Yung una, yung spiritual risk kapag mananatili sa isang church na walang pag-exhibit ng biblical marks ng true church. Ang danger nun, pinaka-danger, kung yung number one ang wala. Walang preaching ng gospel. So, yun yung sinabi nila dun sa Reformation eh. Sinabi nung, I already forgot kung sino yung nagsabi nung, sabi niya, imagine going to church your whole life and not hearing the gospel. Ganun siya kalala. Ibig sabihin, paano ka magkakaroon ng salvation? Paano ka magkakaroon ng hope? Ang tamang hope para sa forgiveness ng sins
kung ang pinapangaral sa pulpit ay through sacrifices, through ceremonies, through your good deeds, yun ang paraan para makalapit sa harapan ng Panginoon, it's damning. Yun yung risk, yun yung harm. Harm is eternal harm talaga. Kung ang hindi naman tamang mark ay yung sacrament saka baptism, tapos may peer preaching ng gospel, medyo mas lesser na yon, no? Kasi mahahabol naman yun dun sa peer preaching ng gospel, tapos kung sa providensya ng Panginoon, hanapin talaga kung ano yung tama na church, pwede mangyari yan, no? Ayan. Pero yung pinakaunang mark, ang pinaka-dangerous kapag wala doon sa isang church, kasi daming siya. Yun ang sabi ni Paul, Galatians 1:8-10, if we preach another gospel, let them be condemned. Bakit? Kasi hindi lang sila yung napapahamak. Marami silang dinadala na mapapahamak. So yung church na walang totoong gospel, isang church na ang tinuturo ay magpakabait ka para tanggapin ka ng Diyos, plus may mga ligtas points ka pa, simba ka para mabawasan kasalanan mo, yun ang you will get righteousness, hindi kay Christ, kundi through that, hindi by faith, kung hindi by your merits, sa sariling merits. Ang inaasahan ay mga tao, mga saints, si Mary, imbis na si Jesus. It's daming. So, very crucial siya, no? Bro, depende dun sa mark. Pero kung yung unang mark, katulad ng kalagayan natin sa Pilipinas, marami rin sa ibang mga bansa, very dangerous siya. So, ayun, baka may comment ka dun, bro. Salamat dun. Siguro ang comment ko lang muna dito, question man. Kasi nag-usapan ko yung marks nga ng true church. Ito kasing concern ko pagka yun nga bilang universal member. Naka-encounter din ng mga kapatiran na may struggle sila na parang true church na sila o hindi. Siyempre, during sa limited time na yun, mahirap pagkwento ng, hindi ko sure kasi di ko pa napupuntahan church nyo. Pero at least may magandang biblical standard na tayo makikita, biblical wisdom. Yun talaga. Kasi kung yung brethren in question or yung sister in question, nagtataka na sa sarili niya, it's something that cause alarm din sa akin. Kasi bakit niya nasabi sa church niya? Hindi pa ba evidence sa church niya na true yung church niya? So yun, maganda nga na. Doon pa lang umpisa, punteriyahin agad. Like, how is the gospel preached in your church? And how do you see the members applying it? Yeah. Pero maganda siyang pang follow-up questions sa mga na naka-counsel ko at hinihingan ko rin ng counsel. Tatanong. So yun, pas. Yun nga, pas. Kasi yun yung question Bakit ka nasa church na yan? Oh, yun. Yun ang question. Hindi pwedeng sabihin na, hey, dito na ako lumaki, ito na yung kinasaya-naya namin, at marami akong kakilala, kamag-anak na ganito yung religion, therefore, dito na ako. Hindi natin pwede iharap sa Panginoon yun, no? Kung papabilang tayo sa isang church kung saan nakikita natin na yun yung merong pangangaral ng tamang ibig sabihin ng kamatayan ni Jesus sa krus. Hindi nasa tabi si Jesus at yung ebanghelyo niya kundi nasa sentro. Sige bro. Yung number 2, paano natin prevent yung sins natin at yung failings natin from undermining the unity and testimony of our church? One word lang. Repent. Amen. Prevent, repent. Yun lang wala tayo ibang magagawa dun sa kasalanan natin, effect ng kasalanan natin, kung hindi to repent and seek the mercy of God doon. So, yun lang ang mababanggit ko dyan. Ikaw, baka meron kang comment, bro. Siguro talaga ang extension na lang din sa usapin ng repentance.
A repentance that is by faith in God, and a repentance that produces good works in the eyes of men. Kasi yun din yung kailangan din mapuntira din sa atin pati, lalo sa ARBC, na pag nag-repent ka sa Diyos, magiging evident yun. Lalo na, sakto sa atin yung usapin ng forgiveness sa church, yung sa mga preaching. Hindi anak ng Diyos yung taong hindi kaya mag-repent ng mag-forgive ng mga taong nagkakasala laban sa kanya, lalo na kung minor issue lang. Napakalinaw yun sa mga preaching ng mga nakaraan kasi. Ikaw na pinatawad ng Diyos, ba't di mo kaya magpatawad ng iba sa mga pagkakamali nila sa'yo? Na to the point na need muna ng restitution. Hindi kami sinasabi na walang restitution. Of course, maraming nuance pag-uusap dito sa usapin ng forgiveness. Ano kung ginawan ka ng criminal offense. Pero binamanampalataya sa Diyos kapag may kapatid na humingi tayo ng kapatawaran. Kung ikaw nag-repent, bakit hindi sila tulungan sa yun sa concern nila ng forgiveness? Kaya lang naman, Pas. Sorry, Arvin. Sige. Sige, number 3. Ay, lang natabunan eh. Yung theme na yan, hanggang buong March yan. Magsawa tayo sa topic na yan. Sa afternoon. Asan na yan? Number 3. Which true mark of the church do we exhibit most strongly? And which mark needs the most prayerful trust in God to strengthen? Syempre, iba-iba to sa mga iba't ibang church. Pwede ako magbigay ngayon ng personal na estimation ko sa church natin. Of course, yung preaching of the pure gospel. Hindi pwedeng mabaliwala yun. Amen. Kapag mayroong pumalya doon na nagtuturo, nangangaral, kailangan mong kausapin agad. Hindi pwedeng mamayani yun. O kaya naman may magpo-propagate na sa loob ng church. So I think sa biyaya ng Diyos doon, ang tingin ko na kailangan ng most prayerful trust na ma-strengthen ay lahat naman, pero kung mayroong pinaka ay discipline. Sa church discipline. Kasi ang church discipline, hindi naman yan pastor lang eh. Diba? Matthew 18, ang kapatid sa kapatid. So it always needs. Lalo na sa church natin, may mga nadadagdag na bago. Magkakahiyaan ng mga disiplina, magkakahiyaan na i-approach sa kanilang mga concern. So I think, again, ano na yan, in-house na yan, pero ano na lang natin yan. Personal at impromptu evaluation. Pero, yun bro, sa mga marks. Yun, salamat din. Baka mayroon ka dun follow-up or any, ang final comment ko lang dito, Pas. Comment, bro. Ayun, agree din ako dun, Pas. Or may mga observations pa ako na siguro sa loob na lang ng church natin pwede pag-usapan. Pero yun nga, isa rin mark kasi ng true church yung pag-trust niya, hindi sa mga nagagawa niyang marks. Hindi pagbalik ko rin sa marks ni Christ. Kasi doon lang naman talaga tayo may tunay na katiyakan eh. And may time nga na, yun nga, pagka may preacher na, yun na, medyo humihilis na. Yun, at least may mga safeguards tayo. Of course, prayerfully, tinatrust natin. So just may safeguards tayo to maintain the pure preaching of the gospel. And yun nga, so sabi nga ng mga need pa nating i-work on, of course, bilang church, bilang composed na mga tao na hindi pa fully, hindi pa glorified sa status natin. May mga imperfections talaga tayo na need pang planchain, need pang ma-mortify as a congregation, and individually and personally as member of ARBC. So yun lang naman po. Salamat. Thank you, bro. Ayan, si Ezek. Hello, bro. Yes, Pas. Magandang gabi sa lahat. Sorry, medyo maingay yung background ng music sa labas kasi. Pas, salamat din sa discussion, Pas. Though I agree doon sa mga marks na yun. Meron lang akong question.
Kasi yung explicit na binanggit sa scripture patungkol sa pagiging true church, explicitly sa James 1:27, yung daw religion that is pure and undefiled ay yung mga bumibisit sa orphans. Bakit hindi siya kasama sa marks of a true church? And then, parang same question pero dalawang case. Doon sa 7 churches sa Revelation, iba't iba doon yung mga sin na warning ni Christ, at kapag nagawa nila, kapag hindi sila nagrepent doon sa mga specific sin na yun, tatanggalin yung kanilang lamp ng pagiging true church. Particularly doon sa Revelation 2 sa Ephesus, nakalimutan daw nila yung first love nila. At yung sa ngayon ang position ko doon ay love sa brethren yun eh. Pero may warning na hindi na sila magiging church. So parang dalawang case na same question, bakit limited lang doon yung mga marks ng true church, to which mayroon pang sinabi yung scripture, lalo yung James explicit na binanggit yung benevolent ministry. Yun lang, Pas. Salamat. Benevolence. Ayun. So, thank you dun, bro. Kung ang question ni Ezek ay yung sa James chapter 1:27, ay yung sa sound test. Okay na. Okay, ayun. Bumalik na. Okay. Ayun, bumalik na. Hindi. Sinesearch ko kasi yung James 1. Tapos ang pinag-searchan ko yung Google Meet. Nawala yung Google Meet. Anyway, ayun, I mean, yung question na si James 1:7 tapos sa Revelations, bakit hindi siya sinama nung mga ito yung Belgic Confession nila Calvin, maging ito later na sila Turretin, bakit hindi siya kasama to? So kung hindi ko nabasa yung comment ni Calvin, yung sinabi ni Godfrey na ang part daw ng pure preaching ng gospel ay yung pure hearing at receiving ng gospel. So, nung unang dinig ko dun sa question mo, bro, ang tingin ko ay itong mga James 1, Revelation, ay part sila nung number 1. Yung number 1 na mark, yung mark ng preaching and hearing, yung receiving ng pure gospel na kung faithfully pinapakinggan at ginagawa yung pure gospel na yon ay magre-result doon sa mga yon. So, James 1, benevolence, iba-iba yung mga sins na binanggit sa Revelation. I think mag-fit siya doon sa number 1. Kayang sabihin ni Christ na unless you repent, aalisin niya yung lampstand sa kanila. Tingin ko dun siya nag-fit. Otherwise, magkakaroon ng 4th mark, 5th mark, according dun sa mga text na yon. So, initial na tingin ko ay maganda yung pagkakasabi ni Calvin. Merong true church, hindi lang kapag may nagpipreach ng true gospel, kundi may nagre-receive ng true gospel ng word, kasi sila yung gagawa ng mga mandates na to. Sila yung gagawa ng mga exclusively ng mga essential sa pagiging being ng isang church. Na kung wala itong mga to,
ba't pa sila tatawagin church? Bakit sila kikilalanan na isang church? Kaya I think yung sa Revelation, kahit iba-iba yung sins nila, pero lahat yon sins against the preaching of the pure gospel sa kanila. Nga sa Ephesians, meron sila nung doctrine pero nawala yung love. Hindi faithfully heard, saka hindi faithfully received. Pwedeng faithfully preached. So, ganun ko siya initially, bro, na nakikita. Baka may ano ka doon, bro, comment or follow-up. Iniisip ko rin yun, Pas. Ay, wait Pero, lang. yes, Pas. Ay, nawala rin yung mga, wait lang, bro, ha. Nawawala yung sounds ko eh. Ayan, sige, bro. Iniisip ko rin, Pas, ba? Tama naman yung hearing and receiving. Ano siya? Twofold talaga yun. Kaso, yung nagiging problem ko lang minsan sa mga discussion regarding marks of the church, parang ungeneric kapag laging ang ina-emphasize lang yung preaching. Maganda nga yung point mo dito, yung quote ni Calvin, na receiving din siya. So, good point yun na na-emphasize din yung receiving and then doing. Kasi yun nga yung point ng James. Sa akin kasi mabigat yung James 1:27 na explicitly sinabi doon na yung religion that is undefiled. Yun yung explicit na verse na ipinakita kung ano yung true church. Tapos benevolence pa yung sinabi. Medyo heavy yung text na yun for me. Na hindi lang siya simplistic na preaching lang siya. Kundi, di ba, mayroon tayong two major ministry in the church. Yung preaching ng gospel and then yung benevolent ministry. Separate kasi siya. Kaya nga may dalawang office. So, ako may place ako sa akin na magdagdag ng mga marks of a true church. Yun lang siguro yung muna yung take ko doon. Mayroong place sa akin na mag-add ng mga marks ng true church. Kasi ang dami pang mga issues pa eh. Pwedeng na gagawa mo itong mga bagay na to, pero may ginagawang sin yung church. Halimbawa, yung pag-compromise when it comes sa mga criminal cases. Nagagawa mo nga yung mga marks ng true church, pero tinotolerate yung mga criminal cases inside the church. Medyo problematic din yung ganun. So, parang yun lang yung nakikita ko dito. Pwede tayong mag-add siguro. And then maganda rin yung point mo na dependent doon sa isang local church. Kasi yun yung point ni Christ dun sa 7 churches eh. Iba't iba yung mga sin na binabanggit niya. May warning siya doon na kung hindi sila mag-repent, aalisin yung lampstand. Siguro sa ngayon ganun lang. Pero nandun pa rin yung foundational na essential mark at saka maintaining marks. We maintain that. Pero yun nga, hindi siya ganun ka simple, hindi siya simplistic. Kundi depende doon sa context ng isang local church pa rin. Ayan, so thank you doon, bro. Thank you sa ko. May isang ano lang ako doon, bro. Yung sa sinabi mo sa criminal cases, hindi ba pasok yan sa right practice ng church discipline? Ano, Pas? Kunyari, hinayaan nila. Ibig sabihin, hindi nila pinak yung third mark. Oo. May nangyayari kasi sa Amerika na sa Amerika. May mga case na may mga criminal case. So, dinisipline nila, may discipline na nangyari, pero hindi nila dinala sa korte. Yun yung point ko. Pwedeng gawin yung discipline inside the church, pero mayroon kasing court dapat na managot kapag criminal case. Yun yung point ko. So nag-discipline. Nag-discipline, pero hindi dinala sa court. May ganong case kasi. So, paano yung ganon? Yun yung point ko. Oo, tama. Okay. Thank you doon, bro. Hindi. Okay na po. Wag nang i-rewrite yung ibang question kasi nandito pala sa other meron ako hindi nawala dito. Isagutin ko lang kay Cedric bago yung kay Titus dahil parang in reference sa tanong ni Ezek. May sense po ba na tinutukoy din sa church discipline yung cultivation of graces
Kaya pwedeng ilagay sa maintaining marks ng church yung benevolence. Pwede. Kasi yung maging yung church discipline, sabi rin ni Dever, parang yung third mark kasi mas simple before. Kunyari si Calvin, dalawa lang sa kanya preaching of the pure gospel, saka sacraments. Parang doon sa dalawang yon sakop na yung discipline. So, inferred na maging yung ibang mga nabanggit, sakop na nung dalawang yon. So, I think may part yun na pagiging intermingled na sa church discipline, may cultivation ng graces doon mismo sa faithful hearing at receiving ng word, at practice, be doers of the word, James 1. Part na yon ng maintaining marks ng pagiging maintaining mark nung benevolence. So I think interconnected na sila doon, said. So baka may comment ka doon. Si Titus andito. Yung hello, good evening po. Sige. Okay. Ikaw pala yan. Sige. Apo. Sorry. So, yun lang po. Again po, thank you po sa pagsama po sa akin dito sa study po natin ngayon, sa Bible study po natin ngayon. So, ito po, I hope, I'll be honest with this question, or somehow, because this question is somehow close to me. So, ito po, ang question ko po is, where do we categorize churches who preach the gospel truthfully, do the sacraments, or exercise the sacraments properly, but has an issue with church discipline? And siguro kaya may struggle sa church discipline is because of the population, or siguro, I don't know, hindi na siguro ma-address masyado. Kasi some would say na it's impure, some would categorize it as actually false na agad. So, pag ganun po ba, siguro po, para to give more context, for someone who's attending or member of a mega church. So, paano po kaya to? I don't know. Kung, yun po, kapag medyo may struggle sa church discipline sa ganito. And siguro yun, yung number 2 question ko po, or to piggyback the first question is, who's the proper authority to conduct church discipline? I know it should be, bishop, deacons, or the church pastor itself. Pero paano kapag nahirapan ka na maka-access sa ganun? Okay lang ba kapag ang mag-conduct ng church discipline is someone, sino ba? Basta, let's say hindi siya bishop or deacon. Ganon. Parang, yun po, siguro parang yun nga, medyo may, medyo merong concern lang sa church discipline. Yun lang po, siguro yung question ko po. Ayun, so thank you dun sa question mo, John Titus, no? So, according, yung binanggit ko kanina, position ni Pastor Noel, position ni Turitin, and I agree with them, no? Na ang pinaka-essential mark ay yung preaching of the pure gospel. Kung wala yon, hindi true church. Pero kung meron nun, kahit na may problem sa sacraments, may problem sa discipline, hindi sasabihin na agad-agad na pure church siya. Doon. Now, hindi agad-agad sasabihin na false church pala siya, na false church siya, no? So, anong pagka-categorize dito sa ganitong church? Pwedeng sabihin na
Wala sila nitong third mark. Pwede mo sabihin, struggling talaga dito sa usapin ng church discipline. Ano man yung kalagayan nila, iba-iba naman ng kalagayan ng church, capacities ng church, weaknesses ng church. So, iba-iba talaga yan. So, yun yung isa. Hindi natin pwedeng sabihin na false church na siya kaagad. Dahil doon. Pero, agree din ako sa sinabi ni Pastor Noel na it can cause harm. Kasi yun yung purpose ng church discipline to promote the name of Christ bilang iba sa sanlibutan. Kung walang church discipline, pwedeng makita ng mga outsider sa church, na yung mga insider sa church na hindi na didiscipline, pwede nilang maisip, wala palang pinagkaiba. Ganun din pala kahit nasa church. It can cause dun sa name ni Christ, no? It can infect other Christians too, na pwede pala yon, sila nga ginagawa nga nila, pwede kong sundan, pwede palang gawin. Dahil walang disiplina, hindi natatakot, walang fear na doon sa paggawa ng kasalanan. Yung restrain ba? Yung pangatlo, paano yung proper restoration? Pwede namang ma-restore talaga personally sa harapan ng Panginoon, no? Pero mahirap. Ayun. So, in mga pwede natin sabihin na itong mga purposes ng discipline, hindi siya magagawa kung walang discipline. Now, sino yung proper authority na magko-conduct ng discipline? Now, ang nagko-conduct ng church discipline ay ang buong church. Buong church. Yun yung sinabi ni Jesus sa Matthew 18. Sabi niya, if any one of you sees his brother na nagkakasala or he offended you, he sinned against you. Ano sabi ni Christ? Go to him and tell him his fault. Kung siya ay mag-repent, sa inyo na lang yun. Reconcile and may forgiveness siya. Nakita yung repentance. Kung hindi siya mag-repent, then mag-ask ng 2 or 3 na iba pa na magsama and call him to repent again. Tapos, pag nag-repent siya, case closed. Kapag hindi, anong sinabi ni Jesus? Tell it to the church. Sabihin daw yun sa buong kalipunan ng iglesia. So, dito papasok yung church. Now, anong position dito ng mga pastors? Ang position dito ng mga pastors ay mag-lead. I-lead yung church kung paano ito tamang gagawin. Kaya, hindi ibig sabihin nito yung pastor ang palaging magdidiscipline. Yung bawat member ay merong role at responsibility na kahit hindi na malaman ng iba, silang dalawa lang, no? Pero doon sa second step na bring others, 2 or 3, ang karaniwang mga wisdom move doon ay pastor na yung isama mo. Kasi sila yung nangunguna sa iglesia, mapagtatanungan mo, lalo na sa full-time ministry, sa samahan. Pastor, kinausap ko na, hindi pa rin siya nag-repent, pwede niyo ba akong samahan? Tapos, i-deal nila. Pero it's sino yung may proper authority? Sino yung binigyan ng keys ni Jesus to bind and to loose? Ang binigyan ng keys ay ang church. Ang authority ay ang church. Katulad na ang buong church ang nagde-decide kung sino yung papapasukin sa church when it comes to membership, entrance sa membership, ang church rin ang magde-decide kung sino yung titiwalag sa membership. So, hindi si pastor lang ang magde-decide sino yung magiging member.
He can vouch, pero pagdating na sa botohan, one vote lang si pastor. Kasi part siya ng membership ng church. Si pastor ay member din. Pero nagli-lead siya. Ililid niya yan. Pero ay ibig sabihin, part ito nung sa disciplinary process. Yung disciplinary process, lalo nang ending kasi niyan, kung di talaga mag-report, excommunication. Tutulungan ni pastor ang church sa pinang decision doon. Pero, yun, John Titus, ang sinong may authority, yung church in and of itself. Kaya yung bawat member ay mayroong role in doing such discipline. So, any follow-up, John Titus? Ayun po. Thank you po, Pastor, sa pagsagot. Yun po, tama nga po, yung sinagot niyo po yun sa number 1. Not necessarily false yung church kapag may namimiss na mark. Yun nga po sa question ko nga po is sa church discipline. Pero syempre may harm yun pag hindi nga nako-conduct ng maayos yung part na yun. Doon nga lang po sa isa last po na sagot nyo po inisip ko lang po kung paano siya ma-exercise nga po doon sa ina-attend. Kasi nga yun siguro sa dami. Sa dami. So parang it's isang reason din, no? Para inisip ko paano ikaw conduct yun, like yun nga lang inisip ko. So nangyayari tuloy parang ang naging setup. Magme-meeting tayo, 1,000 tayo. parang tapos 200 magko-comment. Ubos oras. Totoo po. Inisip ko. So siguro yung setup na lang namin na may tinatawag kami parang discipleship group or D groups na lang parang siguro parang yun yung nagiging setup eh. Pero thank you again po. Thank you po dun sa pag-answer po. Yun lang po. Thank you, John Titus. Yung after ni John ay si Alethea. Dalawa ba siya? Wait lang. Alethea, paano ang tama pag-administer ng church discipline? And does every sin merit church discipline? If so, to what degree depending on the sin committed? Siyempre po lahat tayo may natitirang kasalanan na kailangan tayong masanctify pa. Ano po ang tamang pag-apply ng salita ng Diyos sa matter na to? What must it look like in practical aspect? Kailangan po ba na ang private sin ng isang tao ay announce sa congregation? In such a case, can it be done to fellow members ng church who are closer to them and they trust? Ano pong role ng elders at kapwa members? So ayan, thank you Alethea. Mukhang pag sinagot ko to buong lecture ng church discipline. Very punong-puno yung question mo, no? Kumbaga pwede ko na tong outline eh. So pag gumawa ko ng lesson sa church discipline, ito na yung outline ko. Sasagutin natin to. Pero anyway, thank you dito sa question na to. Sagutin lang natin siya briefly, no? Tapos any follow-up na lang. Yung tama pag-administer ng church discipline ay iba-iba actually. Hindi siya isa lang. Meron sinabi si Christ na may steps pa sa Matthew 18. Merong 1-to-1. Ayan. Ito yung mga kasalanan na hindi naman alam ng lahat. Ikaw lang nakaalam, hindi siya very public na kasalanan. Pero sa 1 Corinthians 5, wala nang step-step yung sinabi ni Apostle Paul nung may alam silang isang nagkakasala na may sexual immorality dun sa kanyang stepmother. Wala nang step-step. Excommunication kaagad yung sabi ni Apostle Paul. So, hindi natin masasabi na iisa lang yung way ng lahat ng church discipline. So, isa yun sa mga nagiging kailangan ng wisdom call para sa mga pastors kung paano to i-gauge kung anong gagawin dito sa church discipline na ito. Kaya may mga books na helpful dito, no? Ano yung problem, ano yung sin, ano yung repentance na kailangan gawin doon. So, lahat ba ng sin merit ng church discipline? No. Merong mga
private sin, mga mental sins na hindi naman dinidiscipline. Sabi nga ni James Renihan, yung hindi dinidiscipline madalas ay yung 10th commandment violation, yung sin of covetousness, naiinggit sa iba. Paano mo didisiplinahin yun? Hindi. So, ano yung degree ng sin na makocommit? Normally, yung mga sin na ganito ay number one, kung one-to-one, kung concerning ito doon sa isang member. Lalo na, ang sabi doon, kapag nagkasala sa'yo. So, isang member, concerned siya sa kasalanan na to, nakita niya yung kapatid niya, kausapin niya. At tanungin niya, nakita kita, nagawa mo ito, they can deal with that. At kung nalaman niya, repentant pala yung brother na yon doon sa sin na yun, nakocommit niya, forgiven. Tapos dun sa mga general naman na mga sins, na mga mas public, ito yung mga scandalous na mga kasalanan. Madalas ito sexual immorality, mga financial fraud, yan, mga nagnakaw ng pera. Ito na yung mga masasabi natin na alam na ng iba at malalaman ng iba at magkakaroon ng public shame sa name ni Christ. So isa kasi yan, 'di ba, yung pagme-maintain ng testimony ng church. So ayun, hindi lahat 'yon. Hindi lahat ng sin. May mga kasalanan na concerning, i-address, mga kasalanan na obvious at halata, kailangan din siyang i-address. So sa practical aspect, yun mismo yung ginawa ni Christ. Sinabi ni Christ, address the brother. Dun malilinawan pag sinabi na etong ginawa mo ay kasalanan, tingin mo ba kasalanan to, then let's pray for it. Are you repentant? Are you sorry for that sin? Then tapos. Hindi ganun kadali pero yun yung isa sa mga main na pwedeng gawin. We can, kasi pwede tayong masyadong dami natin inisip, paano pag ito, paano pag ganyan. Pero sabi ni Christ, kausapin mo, address mo. Kung medyo complicated talaga, and yes, sobrang dami ng discipline na complicated. Dito kailangan ng wisdom ng mga pastors at elders. Kaya ang sabi ni Christ, kapag hindi nagrepent o kaya hindi na alam yung gagawin, ang unang ginagawa, tanungin mo si pastor. Meron din kami ng mga members sa church na sila yung nag-a-address sa kapatid. Sila mismo. Nag-a-ask lang ng advice sa amin. Sabi, pastor, ganito po yung pangyayari. Pwede ko ba kayo manghinga ng advice? Pero hindi pa siya nagsi-second step. Sinabi niya pa lang, paano ko gagawin yung first step? So, pwedeng manghingi ng advice, counsel sa pastor kung paano yung practical na aspect. So, I think part yun. Kailangan ba i-announce lahat sa congregation? No. Hindi. Kaya sinabi ni Christ, one-to-one muna. As much as possible, kung hindi naman alam, ikaw lang talaga nakakita, keep it as private as possible. Meron lang talaga na kailangang mag-escalate sa church level dahil hindi repentant. O kaya naman may church level dahil very public. Kunyari ay may nabuntis. Hindi matatago, lalaki ang tiyan. So therefore, public level na kagad yun. Hindi na hinihintayin pa. So may mga ganoon. Ayan, can it be done by fellow members to a church or closer to them and they trust? Ang magde-decide nito ay yung nakakita. Kung sino yung nakaalam ng sin, siya yung mag-address. Na kung isang member ay convicted ng sin, gusto niya mag-confess, ang una kong masasabi, go to your pastor, confess. May mga ganyan kaming event, no? Na sa amin mismo nagko-confess ng sin and we do the discipline, pero kami yung unang sinabihan ng mga member na yon. Ayan. So, ang role ng kapwa members, sila yung may role. Ang elders ay merong teaching role, guiding role para dito sa lahat ng complications ng church discipline. So, any follow-up, Alethea? Bakit
po sa case ni Ananias and Sapphira, pinatay agad sila at di mo na pinractice yung principle ng Matthew 18. So dito, hindi ko pwede pangunahan yung Panginoon. May iba't ibang position yung mga nag-i-interpret na to eh. Example ba to ng church discipline? Pinurge ng Panginoon. Pero God is wiser than us. So hindi natin to pwedeng questionin kapag yung Panginoon na ang gumawa, nagpahintulot na unang sin pa lang, patayin na kaagad sila. So, we don't know. Believers ba sila o hindi? We don't know. Pwede tayong mag-argue back and forth doon. Ginawa ba nila yun out of an unbelieving heart? Sila ba'y believer? At ayaw na ng Panginoon na magkasala sila further? We don't know. Alam natin ay ginawa silang example ng Panginoon para doon sa church. So, any follow-up, Alethea? Pero ito, siguro ang masasabi ko dito, maraming beses, hindi na si Ananias sa Sapphira, wina one-to-one muna tayo ng Panginoon bago tayo pina-public discipline. Labas muna Ananias sa Sapphira. Bago i-public discipline ng Panginoon tayo, one-to-one muna tayo ng Panginoon. Meron tayong conviction ng Holy Spirit di ba? Sinasabi tayo ng Holy Spirit, repent mo to. Talikuran mo tong kasalanan na to. Now, kapag hindi natin siya pinagsisihan, yung mga kasalanan na yon, at nag-grow siya, alam mo, i-expose ng Panginoon yan. So, nag-Matthew 18 ng Panginoon. In His providence, no? Kapag tinuloy-tuloy isang kasalanan, di mo mamalayan, may gagamitin yung Panginoon na makikita ka dun sa kasalanan na yon. At i-expose niya yan sa lahat. Si naging popular, lumabas ulit ngayon, si Steve Lawson, no? We thank the Lord, repentant si Steve Lawson. Pero I believe, maraming beses na siya kinonvict ng Holy Spirit sa ginagawa niya. Pero nung hindi niya tinigilan yon, boom, in-expose ng Panginoon. Ayaw mo ng one-to-one? Okay, public tayo. Boom, pinablik ng Panginoon. So, nagma-Matthew 18 ng Panginoon. So, yung ano ni Alethea, pero model po ba yung case nila for ordinary regular church discipline? Hindi ko kasi masasabi na church discipline yung Ananias and Sapphira eh. Nag-purge yung Panginoon. Pero hindi kasi yon, pag sinabi na church discipline, may ginawa yung members ng church. Doon sa members ng church para mag-escalate. Ang example natin ng church discipline ay yung 1 Corinthians 5 at yung Matthew 18. Yung Matthew 18 kasi wala pa yung local church. Yung 1 Corinthians 5, meron na. Yun ang mga examples natin. 1 Corinthians 5. Ang case in point ay ang Corinthian church. Kaya lang, ang sabi agad ni Paul doon, excommunicate nyo na sila. Any follow-up doon, Alethea? Hindi ko masasabing ordinary case. At example ng discipline, church discipline, ordinarily sila Ananias sa Sapphira. Any follow-up? Ayan, okay, thank you. Welcome. Yung next ay si Ralph Kervin. Si Ralph, i-ask ko lang po if maaari rin po ba natin na brethren, kahit yung church nila ay nagpa-practice ng egalitarianism, leadership, pero hindi dinidisregard ang mga essential doctrines. Common question to, paano kung may pastora sila, pero may true gospel? Ang pag-iingat kasi dito, paano natin sasabihin na hindi namin tinatanggi yung unity natin in Christ while ayokong maging dating na nag-agree ako sa egalitarianism. So, yun ang challenge sa atin. At it may take some practical ways, Ralph Kervin. It can be, yes.
pwedeng mangyari yon. Meron kaming mga members na meron pa ring magandang relasyon dun sa mga dati nilang mga Pentecostal churches. Actually, binivisit pa nila yung previous pastor nila. Tapos, yung iba merong connection pa dun sa mga brethren doon sa ano, pero hindi na sila member doon. So, pwedeng magkaroon. Ang tricky lang talaga dyan, Ralph, ay paano marerelate na hindi ako nag-agree doon. So, ayan, case-to-case basis na siya, no? So, siguro yun yung isa, wag mag-church doon. Tapos, pwedeng mag-build ng relationship doon sa mga may credible profession of faith doon at nakasama na dati sa church na yun. So, any follow-up, Ralph, Kervin? Salamat po, Pastor. Mag-aas din po ako na yung tungkol naman po sa church discipline po. So, di ba po kalimitan po ang mga na-church discipline po ay ang mga taong nakakagawa po ng mga public sin. I-aas ko lang din po na maaari din po bang ma-subject sa discipline yung mga tao po na parang nane-neglect po nila ang mga means of graces po, katulad po ng mga Lord's Supper po, at saka po yung parang madalas po na pagliban sa Lord's Day service na hindi naman po sinasabi kung ano po yung malinaw po na dahilan kung bakit po siya wala po. So, in po, Yes. Pastor. Thank you, Don Bro. Ang answer doon ay yes. Pwedeng ma-discipline yung mga nagsa-Sabbath breaking na habitual, of course, may iba't ibang pag-uusap dyan at iba-ibang mga considerations, pero ang isang hindi pwedeng maalis ay yes, subject sa discipline yon, dahil public mandate yon ng local church, yung pagdalo sa worship. So, ang answer doon ay yes. So, any follow-up doon, Ralph? Okay na po, Pastor. Salamat po dun sa Ay, sorry. maging kasagutan po. Yes, bro? Okay. Ayos na po, Pastor. Marami po salamat dun sa naging kasagutan po, na linawan naman po. Okay, wala na. Okay. Yung kay Deacon Marlon, papaano kung ang church ay walang pastoral oversight, ang isang church? Part po ba dapat ito na maging mark ng true church? Mark ito ng role ng mga pastor. So, hindi ko siya masabi na pagiging mark ng true church dahil pwedeng magkaroon ng church kahit walang pastor. So, for example, ang church sa Crete, doon sa Titus, may mga church na, tapos ang sabi ni Apostle Paul, appoint yung mga qualified elders. Kaya aside from 1 Timothy 3, meron sa Titus 1 ng mga qualifications ng pastors. So meron mga true church kahit wala pa silang pastor. May mga nag-preach, pulpit supply, pero yung whole role ng pastoral ministry ay wala pa. So hindi natin pwedeng sabihin na wala silang pastor o walang gumagawa pa ng pastoral work nila, therefore ay wala silang hindi sila true church. So yun ang isang mababanggit ko doon, Deacon Marlon. Now, kung merong pastor, I think neglect iyon kung totally na walang pastoral oversight ang isang church. Pwede yan in the form ng family visitation, conversations. It can be a neglect, although ayan ay another pa na role ng isang pastor. Ang main na role ng pastor is to preach the
the Word of God, and then yung secondary, preach and pray, and then part nun na medyo mas specific ay yung sa one-to-one o kaya by group na ministry. So, ang pinaka-main talaga doon ay preaching and prayer. Yun yung sinabi sa Act 6 na kailangan, ayaw namin mag-serve ng tables kasi kailangan naming manalangin at mag-pray. So, isa yan sa mga pangangailangan. And I think, very needed siya, lalo na sa panahon natin ngayon, na kailangan ng mga tao ng wisdom when it comes to their Christian life and their Christian living. Very necessary siya. Pero I would not go so far na sabihin na kapag walang pastoral oversight ay false church na. I can only think na yung 3,000 na nadagdag nung Jerusalem Church ay na one-to-one nung 12. I don't think so. Tapos kada araw may nadadagdag by the thousands, and I don't think yung mga apostles ay hindi na sila true church dahil hindi sila na one-to-one. May mga concerned din yung mga taong yon. Pero hindi masasabi na false church sila kasi hindi na one-to-one. Na-neglect yung widow kasi nagreklamo na yung mga widow. Sabi nila, hindi kami nabibigyan ng pagkain, hindi nyo na kami pinapansin. Nagguluminahanan na yung mga apo, sabi nila, hatiin namin yung katawan namin. Sabi ng mga apostles, paano ba itong gagawin natin? Dami natin kailangan gawin. Kaya naglagay ng deacons for that other. Ayan. So, concern na yan. Yung mga deacon din naman, di naman one-to-one yon, general yon, serving of tables yon. So, I don't think na mark siya. It's very helpful, pero I think merong sense lang yung generation natin ngayon, lalo na sa high at advanced na technology natin, na nawawalan na ng face-to-face communication, na mas nagiging needy ang tao for face-to-face communication, plus ang isang tingin ko dyan ay yung father hunger, sabi ni Wilson. Kailangan ng mga tao ng mga tatay. At maraming mga tao, maging believer sa loob ng church, ay walang kinalakihang tatay at umaasa sila na mapunan ito ng mga pastor sa loob ng iglesia. Wala akong tatay, wala akong mahingan ng advice, walang akong mentor, kailangan ko ng mentor. I think part yon, and I think totoo yun, na tama yun, na magawa yun. Pero hindi ko lang sasabihin na false church ang Metropolitan Tabernacle ni Spurgeon dahil hindi niya na one-to-one yung thousands ng members sa Metropolitan Tabernacle. I would not go so far doon. So, baka may follow-up ka doon, Dico. Wala naman pa. Salamat dun sa clarification. I guess, pag nangyayari yung mga ganitong lack of pastoral oversight, maraming possible reason kasi yun number one reason, probably number talaga damage. Or yung ibang sa experience ko, yung walang pastoral oversight kasi yung pastor is masyadong busy sa pagpunta sa kung saan conferences, speaking opportunities, to the point na napabayaan na yung local church. And yun nga, bilang yung ano ko lang doon pas is yung tanong, yung mga secondary na pa-prioritize. Bali yung follow-up question ko pas is yun nga, since hindi naman siya marked, pero dapat ba na yung mga members is mag-demand or mag-expect from the pastor to do this duty? Alam naman natin pumapalim, may talaga ang tao, pero ayun nga, with regards to that, dapat, kasi I think isa sa mga problema ng mga mega churches to is wala talagang oversight due to the number. Pero dapat, di ba, part din ng
responsibility mo bilang isang mananampalataya na mag-demand in case na yan nga, Yes. hindi case ng kailangan, hindi dapat maging part siya ng Christian group. So, ayun lang Pastor, gusto kong itanong kung dapat mang i-demand ito o anong point of view dito. Yes. I would say yes. Medyo mabigat lang yung word na i-demand, pero in a good way. Kasi yun parang kapag sinabi ng isang member, Pastor, can you give time for me para magpa-counsel ako sa'yo, humingi ako sa'yo ng advice. That's a very good demand. At ganun din, ang mga pastor ay leader ng church, pero sila rin ay servant ng church. Yun yung servant leadership na tinatawag. Sila ay leader ng church, silang nag-guide ng direction, silang nagtuturo, pero hindi dapat alisin ng mga pastors ay servant ng church. So, ibig sabihin, ang mga pastor ay may responsibility primarily doon sa mga sheep niya. Ang responsibility niya primarily ay yung sheep niya. Meron ding sheep sa ibang church, pero secondary yun na responsibility. Hindi yun ang primary, ang pananagutan ng, kunyari, may mga nandito, pananagutan ko sa Panginoon, yung mga sinagot ko sa kanila. Pero, yung buong buhay, yung mga si John Taito, si Ralph Kirby, yung mga nagtanong, si Alethea, hindi ako accountable sa kanila sa Judgment Day, pero accountable ako sa mga ARBC members. Ang hihingan sa akin ng account ng Panginoon, Joseph, have you labored for these names? Kung ilan yung members ng church, yun yung pananagutan ko sa Panginoon. Kami ni Pastor Erdy. Pero hindi ko pananagutan sa Panginoon yung mga visitors natin. Pero na lang, may sinabi ako, in-apply nila, panagutan ko yun. Pero secondary yun, no? So, yes, proper, okay nga sa akin yung word na demand Kasi ibig sabihin nun, gusto nung member na magpa-oversight. Napakasarap nun na pag yung member nagsabi, Pastor, pwede bang pa-oversight sa'yo, ito yung schedule ko. Kapag ang member ang nag-initiate, napaka-ano niyan, napaka-ganda. I do not take it in an offensive manner, yung word na demand. Dahil, ibig lang sabihin nun, I want to learn from you personally. Pastor, I want to learn from you personally. Yun. And that's very good actually. Ang problem lang dito ay yung mga ayaw magpa-oversight. Yun yung problem. Kaya kung may mga nagde-demand na magpa-oversight, that's very good actually. Pwede yan. At kailangan maging vocal yung mga member dyan sa pastor. Pwede bang mag-ano tayo na to? Kaya kada we make it sure na ina-announce na if you have any concern, magpa-counsel, talk to Pastor Joseph, Pastor Erdy. Ayan, pero meron kaming mga kinakausap na hindi nagre-request kasi hindi sila nagre-request. At yung mga nagre-request palagi, sabi ko, quote-unquote, nagde-demand, na pwede magpa-oversight. Ang sinasabi ko sa kanila, actually maganda yan. Huwag kayong mahiya na palagi kayong nanghihingi ng oversight. Actually, you can be an example to others na nanghihingi ng pastoral oversight. So, ayan, Deacon, yes, pwede mag-demand. Actually, isa yun sa role ng pastor at joy ng pastor na pag nakita niya yung believer na gano'n. Isipin na lang natin parang magulang sa anak, no? Yung anak sinabi, Papa, pwede mo ba akong advice ng ganito? Tuwang-tuwa yung magulang nun. Na ang hindi hininga ng advice ng anak niya, yung barkada niya, kundi tatay niya at nanay niya. So it's just likewise sa church. Kapag ang unang hiningan na yung
ng advice yung pastor, it's a joy. Merong joy doon, of course. Hindi yun parang, ano ba yan? Nagpapa sa akin, kaya mo na yan. Hindi ganon. Wala pa akong na encounter na ganon ang reaction kapag may nanghihingi ng pastoral oversight. Quote and quote, pag may nagde-demand ng pastoral. Hindi. It's very good. Ayun, Deacon, medyo napahaba yung answer ko doon. Medyo extended. Baka, any follow-up, Deacon? May nag-PM sent na. Ganda rin doon kasi makikita mo doon yung sa oversight, yung application ng pangalawa, yung listening to the preaching of the word. Kasi yun, yung preaching, pwede siya maging general in a manner na parang kausap mo yung maraming tao. Pero yung application ng individual so ma-evaluate mo kung paano na papamuhay or paano nakaka-affect yung word dun sa mga bawat individual during oversight. So pag may mga members na willing mag-oversight, tapos pag-uusapan pa yung sermon. So yun nga, magandang encouragement talaga. Kasi may talaga, may mabuting dinudulot din talaga sa buhay iglesia. Ngayon lang, Pastor. And thank you, Don Deacon. So time check, 11:15, 11:14. Meron pa bang question? Meron pa kay Charlene, tapos kay Ibrahim. Dito pa ba sila? Charlene. Sige, anyway. Andyan pa pala. Okay. Sige. Siguro last na to, yung sa kanila. Kung kay Charlene, number 1, can the way a church accepts members be considered a possible mark of a true church? Sige, isa-isayin ko muna, no? Medyo separated pala siya. So, number 1 question ni Charlene ay, can the way the church accept members be considered a possible mark of a true church? Yes. At ito ay under ng number 2, yung sacraments. Ang sacrament ay yung baptism. So normally, ang mga church ay nagbabaptize at upon baptism, they are received to the membership. So, yung paraan ng pag-accept nila ng members ay mark ng kanilang trueness bilang church. Pero again, hindi ito ang essential mark. Kung merong preaching of the true gospel pero may mali sa baptism at acceptance, hindi ka agad false church yon. It can still be a true church. Pero ang sabi ni Pastor Noel, it can end up into a false church later on kung mapupuno na yon ng unbeliever. Kung mali, again, case in point, halfway covenant, controversy. Anuhin ko muna lahat, Charlene, tapos you can comment. Number 2, where should one go if a certain place lacks the biblical marks of a true church? Ayan. Anong gagawin ng isang believer kung saan siya nakatira, wala talagang true church? Dito, very important yung sinabi ni Paul Washer at saka sino ba nagsabi nun? Sila Renihan. Pareho sila may sinabi. Sabi ni Paul Washer, huwag kang pumunta sa church na pinakamalapit sa bahay mo, though may advantage yun. Pero pumunta ka sa church na pinakamalapit sa Bible. So, may sacrifice kung talagang ang hinahanap ng isang believer ay yung totoong church. Mag-pray, sana mayroon talagang malapit. Kung wala, it will take sacrifice. I think si Renihan yung nagsabi, no? Kapag mga major decision sa buhay, ang isang kinoconsider dapat ay church. Kunyari, lilipat ng bahay. Maghahanap ako ng bahay. Maghahanap ako ng lupa, bahay na bibilin ko. Saan ako bibili? Siguro may mas mura na bahay, pero sobrang layo sa isang biblical church. Pero merong isang bahay, lupa na medyo mas may kamahalan.
pero mas malapit dun sa biblical na church. Yan sabi nila Renihan, choose the latter. Kumbaga sa major decisions in life, kailangan dapat considered ang faith. Hindi siya aftermath na. Parang, kunyari, nagpakasal na ako, sa ako lang iisipin yung spirituality ng mapapangasawa ko, February lesson. Nakabili na ako ng bahay, saka ako later pa problemahin kung saan may malapit na church dito. In-accept ko muna yung trabaho, tapos stay in doon, tapos saka ako na lang iisipin kung saan yung church. Sabi ni, as far as I remember, si Renihan yun, sabi niya, isa to sa dapat consideration ng isang mananampalataya. Kung tayo ay seryoso doon sa usapin ng church life, we will find house kung saan malapit dun sa church. Hindi nakalipat na tapos saka maghahanap. Isang practical way siya, no? Meron talaga na hindi ganon, providentially, na hindi ka naman talaga ang nagde-decide, hindi natin hawak yon. Yung mga hindi natin hawak. Pero kung hawak natin, we decide properly, promptly, isa yan sa nangyari dito sa church namin. Merong mga single na taga ibang lugar sila, taga Pasig sila. Nung nag-asawa na, dito lumipat, malapit sa venue namin. Meron naman taga Taguig pa. Tapos nung nag-asawa na, yung nilipatan nila dito rin malapit sa church namin. Para nagre-rent. Ako din, di naman ako taga Antipolo. Pero nung nagpakasal, actually hindi pa ako kasal, pero bago pa nung engaged pa lang ako, lumipat na ako dito, malapit. So, pero ang goal ko, kasi malapit sa church. Yun lang ang reason ko talaga. Hindi ko alam, wala akong kaalam-alam dito, bago sa akin tong lugar na to. Pero I went here, and the other brethren went here because of that very same principle. At marami na mga mananampalataya na ganun ng kanilang decision making. Ayun, yun number 2. Number 2 yan. Ayan, number 3, can a true convert remain for too long in a church that teaches false doctrine, such as prosperity gospel, while hoping for its reformation of the church? Subjective yung too long. Hindi natin alam how long is too long. Pero alam natin ang isang totoong believer ay hindi makakatagal kung naging malinaw na sa kanya yung truth. Kung hindi pa sa kanya sobrang linaw yung truth, perhaps kaya niya pang tumagal doon. Pero kung totoo siyang believer, mas lumilinaw yung truth, hindi na pwedeng labanan yung conscience niya. At mag-a-against sa conscience niya yung mga ituturo. Therefore, hindi siya tatagal doon. Hindi sinasabing ora-orada. Ayan, kada Lord sin never-violate yung conscience. Hindi sinasabing ora-orada, pero so long na mas nafi-free na yung mind sa truth, naliliberate na yung mind sa truth, mas hindi niya nakakayanin. Pag medyo basic pa lang at clouded pa, perhaps kaya. Pero sa kalooban ng Panginoon, later on ay pwede siyang mag-hope. Yes, ng Reformation. Tandaan natin, sila Luther ay hindi sila umalis agad. Nag-hope sila na ma-reform ang Roman Catholic Church. Nag-hope sila. Pero hindi nangyari. Kaya umalis sila. Pero hindi ang unang move ni Luther ay alis na tayo, malito. Hindi. Ang unang nag-post si Luther ng 95 Theses in hope na magkaroon ng conversation. Yung post niya, para yon mapag-usapan sa Roman Catholic Church. Therefore, hindi niya sinabi nung naliwanagan ng isipan niya, alam niya na kung ano yung justification by faith alone. Hindi niya sinabi, bye-bye, alis na ako. Hindi ora-orada. Ang ano niya doon ay
let's try to reform. Now, hindi kaya, hindi pwede, I think it will not work, then it's time to say goodbye. Maraming kailang wisdom call dyan. So anyway, Charlene, any follow-up dito? Tapos last ay si Ibrahim. Possible po ba na mag-harden yung conscience? If hindi niya po nasunod yung conscience siya, nagkakasala po ba siya sa Diyos? Yes. Kaya hindi tama. Sabi ni Luther doon sa Diet of Worms, it is not safe to go against my conscience. My conscience is captive to the word of God. Kapag nabubrus yung conscience niya, nagkakasala siya. Yes. Kakasala siya. Therefore, marami na na-open na sa Reformation, hindi nila kayang tumagal kasi alam nilang mali at hindi na nagiging healthy yung kanilang response at pakikitungo dun sa mga tao na dati naman nilang mabuti ang relasyon nila dahil sa teaching. So, it's better at healthier na umalis doon sa church na yan in good in a as much as possible in a healthy healthy na pamamaraan. So hindi lang possible, totoong mangyayari na ma-harden yung conscience. Yeah. At mabubrus yung conscience. So yung kay Jensen na recommendation, so maghanap muna tayo later on. Iaano ko yan kay Deacon Marlon. Si Deacon Marlon yung sumasagot doon sa ARBC page. So, maghanap muna tayo and then we can recommend. Asa na yun? Hindi lang si Deacon Marlon. Ano ko, Deacon si PJ din. So, hindi lang kasi may mga iba-iba yung sumasagot sa page namin eh. Kaya lang, di ko na mabawi. Nalaglag ko na eh. Si Ibrahim, sabi niya, there are some churches na ang mga pastors and deacons lang ang nagde-decide ng church discipline pero walang say ang congregation. How can this be corrected? Paano siya mako-correct? Hardly. Mahirap siya makorek. Kapag ang nagde-decide ng church discipline, walang say ang congregation, lalo na sa mga parts na dapat may say ang congregation, mahirap yon makorek. May say ang congregation sa mga first steps. Kung sila yung nag-deal, no? Kaya kunyari, may step 1, nagpa-advise sa akin, inano ko siya. Sinabi ko, ito gawin mo, pero hindi ako nakikialam. So, sila nang bahala doon. Manghihingi na lang ako update. Meron naman talaga na kapag church level na, may guiding power talaga at teaching power talaga yung pastor kung saan direction niya nakikita best na magagawa yung church discipline, pwede mangyari yon. Pero at the end of the day, kapag church level na, pag second level, church level na, may voting kasi doon eh. May voting doon eh. Kasi ang keys ay binigay sa church. Hindi kay pastor. Hindi si pastor ang may hawak ng keys. Naalala nyo si San Pedro, siya yung may susi ng langit. Sa Roman Catholic Church, may susi si San Pedro kasi iniisip siya lang yung may susi. Pero ang totoo nun, sa Matthew 18, ang may keys ng kingdom ay yung authority ng buong church. May leadership yung pastor doon. Hindi si pastor yung nag-decide lang doon. Pero siya yung pwede mag-direct. Ito yung direction natin.
Ito yung ganito niya dapat isipin, yung nangyaring discipline. Etong ibang comments na to, I think, invalid. Huwag niyo itong i-consider. Ito ang dapat na maintindihan nyo dito sa sa discipline na to. Pwedeng gawin nyo ng pastor. Pero pagdating na sa excommunication, pagdating na sa restoration, may vote ang church. 1:1 na yan, na dapat na nagvo-vote ang church. So may sinabi si Ibrahim, may voting na sa church assembly, hindi sa mga elders and deacons. Part pa rin ng voting, elders and deacons, kapag may nangyaring voting. Hindi lang. Here, that's correct. Ang nagde-decide na hindi lang actually ang deacon sa mga deacons ang role nila yung serving of tables. Kung merong may dapat na mag-isip nito, mga pastors. Kasi ibang role ng deacons, ang role ng deacons ay to support yung pastor para makapag-focus sila sa word at prayer. So, maging ito ay hindi parang special role ng mga deacons. Lahat ng members, role nila to, at may leading role ng mga pastors dito sa discipline. So, ayun, dahil kapag church matter na, 1:1 na yung vote. Pag nagbo-vote kami sa church, dalawa kaming pastor, tig-isa lang kami ng vote. Hindi kami, 5 kami, 5 yung vote namin. Kasi ang part yan ng regenerate membership, lahat ng members sa church ay may Holy Spirit. Therefore, mayroon silang capacity to grow in wisdom. Sinabi ng Corinthians na nagtatalo-talo kayo, nagkakasuhan pa kayo sa isa't isa, hindi nyo alam, i-judge nyo yung angels. Ibig sabihin niya, magkaroon kayo ng growth sa wisdom and deciding such matters. Bilang mga believers, so kailangan may growth sa decision making maging ang church. So hindi yun nakaasa sa mga pastor na kayo na lang mag-isip niyan, labas na kami diyan. Hindi, may open na dapat mag-meeting yung church doon. Sige, yung kay Ibrahim, maling practice po ba ang tinatago ang pagde-decide ng church discipline sa sinning member? Depende dun sa pagtatago. Meron tayong may tinatawag kami na deliberation. Yung deliberation ay nagme-meeting yung buong church para pag-usapan yung discipline case ng isang member. Yung dinidiscipline, hindi na namin pinapa-attend doon kasi kami ang mag-uusap eh. Pero alam niya, lahat ng deliberation sa discipline, alam nung dinidiscipline na pag-uusapan namin siya. Alam niya na di-discussion yung church, magbabatuhan yung church, ano ba talagang tamang dapat gawin dito, with his awareness. Hindi nagme-meeting yung church nang hindi alam nung dinidisiplina. Palaging alam nung dinidisiplina. Pwera na lang sa mga special cases kung saan yung dinidiscipline ay ayaw makikooperate. Ayaw makikooperate ng dinidiscipline. Ang tagal niya nang hindi umattend, pinapatawag siya ng church, hindi siya pumupunta. Pwedeng mag-meeting na yung church noon. Kahit na hindi alam ni brother. Walang problema doon. Pero in normal cases, na nag-submissive si dinidiscipline, hindi yung extraordinary case na yon, kailangan alam niya. Hindi dapat yun, in the sense, patago siya na hindi siya kasama, pero hindi siya patago na hindi niya alam. Dapat alam niya. So, ayun. Any follow-up doon, Ibrahim? Good evening kasi po. Yun kasi, sorry. Go. Yun po, final question na lang siguro. Final. Kasi po, minsan yung pag-deliberate po ng
church discipline is just between elders and deacons, pero wala pong other members, especially yung offended party. Example po, ang sin is gossip. Tapos na-follow na ang Matthew 18 process. Tapos na paalam na po sa pastor. And then after that, Ay, sorry, naputol, naka-off yung mic. Hello po. Okay. So yun, ang naging deliberation po is pastors and elders lang. Pero wala yung other members. So especially pati na rin siguro yung offended party. And there are no other members or representatives sa church. Yeah, yun po yung pinaka-question ko po talaga. Yeah. Hindi ako makapag-comment. Ordinarily, kasi kung yung pastor ang nakaalam, kausapin niya directly yung member regarding dun sa sin niya and deal with it. Kailangan i-deal yun. Kung yun ay private, kung yun ay public, kung hindi kayang i-deal, pwede naman kausapin yung iba regarding that. Pero ang pinaka-basic doon ay kausapin directly, and if repented, then tapos na usapan doon. So, pero dapat within the knowledge nung idinideal, nung ina-address. Hindi pwedeng hindi niya alam na disciplined na siya, wala siyang kaalam-alam. Kasi kailangan yung part niya. Kailangan marinig yung side niya. Kasi hindi lahat ng mukhang discipline ay dapat i-discipline. Siguro last ko na to na in relation to that, yung sinabi ni Jesus na second step ng church discipline, sabi niya, pag hindi nag-repent yung isang brother, magdala ka ng iba pa. Ang isang purpose nun ay mag-repent yung brother, at kung mali pala yung nag-address, hindi pala talaga siya sin. Pero para sa kanya sin, tapos hindi pala talaga siya sin. Ang part ng mga sinama niya ay hindi para kampihan siya, kung hindi para makapag-decide din sila. Ito ba ay tamang i-discipline? Ito ba ay hindi? Kailangan bang mag-repent dito? Ano bang sin dito? Kung wala namang sin, hindi dapat i-discipline ito. So magkakaayos doon sa part na yon. Pero hindi pwede na wala yung sinning party. Kasi kung wala yung sinning party, paano siya makakapag-explain ng heart niya ng repentance? Paano niya ma-explain na hindi niya pala talaga nagawa yon? Akala lang nung iba nagawa niya yon, hindi naman pala. So meron dong clarity. Merong part pa yung discipline na investigative pa yun eh. Kailangan pa siyang i-gauge, tignan kung ano ang dapat na gawin doon sa discipline matter. Pero hindi pwede nawala yung knowledge nung dinidiscipline. So anyway, ayan. So sinend na ni Deacon Marlon sa link, yung link. Baka pwede kayong dyan, pwede nyo i-check out. Ayan. So thank you, Deacon Marlon. So yeah, let's pray. Close in prayer tayo. If may other questions, pwede naman ito sa iba pang mga iba pang, pangalan na to? Wednesday studies. Ngayon lang yung Thursday, sa mga next Wednesday na ulit. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po. Kayo po ay tataas-taas ang Diyos. Pinupuri namin kayo dahil sa inyong kabanalan at maging sa inyong awa sa mga iglesia na tunay despite their imperfections ay kayo pa rin ang nagsusustain sa mga churches na ito, at sila bilang mga true church ay beloved niyo, Panginoon. Ang mga true church ay isustain ninyo, Diyos, at ang mga faults at sins ay gawan ninyo ng purging, at mangyari nawa na magkaroon dito ng
karoon ng purity ng mga churches. Maging may mga dating false churches ay buhayin nyo at magkaroon ng tamang ebanghelyo in the Reformation sense. Salamat dahil sa study na ito nagkaroon ng iba't ibang mga challenges sa discussion at ganoon din meron din mga clarity sa iba't ibang usapin. Alam nyo ang kalagayan ng bawat iglesia o Diyos at hindi namin ito pinag-aaralan for the sake na itaas yung mga church namin kung hindi para tulungan yung mga tunay na believers na maintindihan alin ang true, alin ang false, saan kami dapat makonsider namin bilang isang totoong mananampalataya. Give them your grace and your guidance, Panginoon. We praise you at ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.